What's up mga engineers? Ako nga pala ulit si Engineer Ace at episode 3 na tayo sa friction na topic, which is situation 3 na. Yan, pangatlong problem sa friction. Simulan natin. Refer to the figure shown. Binigay yung diameter 2 meters, yung height 1 which is 2.4 meters, yung height 2 natin is 3 meters. Weight of the cylinder, itong yung cylinder na yan, yung lalagyan ng tubig, is 3.2 kilonewton. The coefficient of friction between the cylinder and surface, ito yan, ito yung surface natin, yung brown, is 0.20. Yan yung coefficient of friction. Kapag sinulat natin yan yung mu, tatandaan nyo dun sa mga previous problem. The cylinder is filled with water to a depth of 2.4 meters. So yun naman, binigay na yung 2.4. Yan. Kasi big, ano naman, given yung figure. Find the maximum force P. Ito. P. Kilonewton. That will satisfy the following conditions. Yung unang condition, translation of the cylinder is prevented. Tipping of the cylinder is prevented. The cylinder remains in equilibrium. So, start tayo sa 7. Ano nga ba yung translation of the cylinder is prevented? Yung pagdulas. Yan. Ano itong ating cylinder? So, ang una natin gawin, kumpitin natin yung weight ng water. Kung mapansin natin, may tubig. Diyan nagkakamali yung iba eh. Hindi na ako compute ng weight ng water. So, ano bang formula ng weight? Unit weight ng liquid, which is water, times yung volume. So, unit weight ng water, ano? Constant, 9.81 kilonewton per cubic meter. Yun yun na ipapasok sa kukote nyo. Na yung unit weight ng water is 9.81 kilonewton per cubic meter. And yung volume naman, kasi cylinder to, binigay yung diameter, circle. So, ano yung formula ng area? Ito. Volume volume. So, kunin ito, area to. Ito. So, na yan, pi over 4 times this squared. Area pa lang yan, ng cylinder. So, i-times natin yung height ng water, which is 2.4. Ito. Kasi kung anong shape ng cylinder natin, hindi yung shape ng water. Siyempre. Ganun. So, 2.4 yung height. Kasi volume. Hindi area, volume. Kaya tinames natin sa height. 2.4. Gets nyo na pagkakaiba ng area sa volume. So, weight of water is 73.967 kilonewton. So, yung weight ng cylinder, binigay 3.2. Ayan yan. Ito is 3.2. Ito is 73.967 kilonewton yan. Ayan. Sulat natin siyang ganyan. Walang nakasulat sa figure na ganyan, pero sulat natin kasi yung units niya is kilonewton. Or kahit hindi kilonewton, mas maganda gawin natin parang concentrated load. Yan. Concentrated load sa center ng object or ng ating cylinder. So may force tayo dito sa P. So magkakameron tayo ng normal reaction, yung NR na tinatawag. Pag may force tayo dito, may gisa na kung itong dalawa lang. Dito lang yan. Wala yung eccentricity. Meron tayong force horizontal. So, ito siyang mag-translate or mag-tip. Yung umangat. Mamaya number 8 yun. So, kaya meron tayong E dito. Tapos ito is X bar. Ito. Yan. E, X bar. Yan. Sinabi, binigyan din tayo ng coefficient of friction. Sinabi niya. Yan. 0.20. So, meron din sasalungat ulit na frictional force. Yung F. Lagi niya yan. From the previous, ganun rin yung sabi ko. Binigyan tayo ng coefficient of friction. Automatic may frictional force. Yan. Formula ng frictional force is F mu. Yung coefficient of friction. F. Times yung NR. Normal reaction natin. So, yung normal reaction naman natin,
ito yan, mga pababa. So, para ka lang nag-summation forces vertical. So, NR is equals to WC plus weight of cylinder plus weight ng water. Yan. Ito na yan. Yan. Yung in-explain ko kanina, yan. Ito, gawin natin 0.0. Yun. X bar, E, ito yung F. So, ang gagawin natin para mahanap yung P. Translation. Pag translation, ganun, parang ito lang. Mayroong friction. Gets? Pag translation, parang dudula siya. Kaya magagamit natin yung coefficient of friction. Gets? Kung nagigets nyo, parang mag-slide tong basong to. Kasi pag tinulak, mag-slide to. Kikis-kis tong buong pet na to. Yan. Yung translation yun. E di, ang tendency, ganito, yung figure natin. Na-compute natin yung weight of water, given yung weight of cylinder. So, yung coefficient of friction is 0.2. Yung normal reaction natin is yung mga vertical force. O yung weight ng water at weight ng cylinder na sinabi ko, ito, 73.97 plus 3.2 equals 77.17 kilonewton. Yung F naman, compute natin kasi nakuha na natin yung NR kasi part siya ng formula. So, yung coefficient of friction natin is 0.2 times to 77.17 normal reaction. F is equals to 15.43 kilonewton. Gets? Unti-unti lang natin kasi hindi naman yung iba dito is kailang din siguro ma-encounter ulit to. Mas maganda yung dandan. Pero kung alam mo naman agad, good for you. So, summation forces horizontal naman. Yung P is equals to F lang. Kasi dalawa lang silang horizontal dyan na external force. Force. Yan. P is equals to F. Yung F nakuha natin, 15.43 kilonewton. Ano pa ba yung iba dyan na horizontal? Wala. So, P is equals to 15.43 kilonewton. Gets? So, number 8 naman tayo. Tipping of the cylinder is prevented. Yun naman daw pag angat. Pag sinabing tipping, yun naman pag angat. Drawing natin. Drawing natin siya dito. Yan. Kunyari yan. Yan yung cylinder natin. Kasi ito yung surface. Yan. Yan. Yan siya na. Pangit. Pinibilisan ko lang. Nandito na yung force natin. May ipon. Kasi tinutulak siya, di ba? Kaganyan, tipping yun. Ganyan. So, ang drawing na natin yan, ganito na. Yun, nandito na sa kanto. Yung normal reaction at yung frictional force natin. Kasi tatagilid eh. So, pinapahanap pa rin is yung P. Diba? Yan. Maximum force P that will satisfy the following conditions. Nakabase lang tayo sa condition ng mga item. So, tipping na. Yan. So, gawin natin to 0.0. Madali lang, makukuha na natin yung P. Mag-moment lang tayo sa 0.0. So, dito is ang condition case counterclockwise positive. So, lahat ng mga counterclockwise yung direction papunta sa 0.0 is positive. So, weight ng cylinder 3.2. Weight ng water 73.97. So, yung moment arm nila, yan, kalahati nung to 1 meter. 1 meter. So, pag nag-moment tayo, 3.2 times 1. So, for ano na lang, formality. Isa-isayin natin. 3.2 times 1, yung kalahati nung to. Yan yung moment arm. Perpendicular distance. Pag ganun, sa 0.2. Pag ganyan. So, counterclockwise. Kaya siya positive. Plus, ito naman weight of water. Yung moment arm niya. Dito. 1 din yan. Pag ganun. So, counterclockwise. 73.97 times 1. Minus. Kasi, ang condition natin is pag counterclockwise, positive. So, ito is, ang direction niya na is negative na kasi clockwise siya. Pag ganun. Ito naman yung moment arm niya. Yan. Yan. Perpendicular. 2.4 meter. So, yung P. P lang equals to 0. Gumamit lang tayo ng equilibrium equation, which is yung moment. P is equals to 32.15 kilonewton. Ayan. The last item, number 9.
Yun naman daw, the cylinder remains in equilibrium. Hanapin natin yung P. Yung cylinder remains in equilibrium. So, pipiliin natin yung sliding. Kasi pag pinili natin tong force na 32.15, yung sa tipping, kasi ilang naman yung scenario yung pwedeng mangyari, yung mag-slide, tapos yung mag-titip, magaganyan, o mag-flip, tipping. Yan lang naman yung scenario na pinaka-the best na parang realistic. So, pipili lang tayo. So, ang piliin natin yung sa sliding, yung mababa, 15.43 kN. Bakit? Bakit yan ang pinili? Hindi ako, joke lang. 15.43 kN. Pag pinili mo yung based on tipping, sabi nga dito, ayun pag sa sliding, gagalaw na yung cylinder. Kasi pag pinili na natin ito 32.15, sa slide pa lang, wala na, tapo na. Ito, mag-slide pa lang, malakas na yung P. Kasi 15 hanggang 15.43 lang yung maximum niya na kaya, na bago mag-slide. So pag pinili natin ito, 32.15, so pag slide pa lang, lagpas na, ibig sabihin, tapo na. Pero pag pinili naman natin itong mababa, itong 15.43, kaya, kasi yun yung maximum limit nitong pag-slide. And bas, kaya naman ito kasi ang maximum limit na bago siya tumagilid is 32.15 kN. Gets? So, yun lang mga engineers, sana magets nyo. And papalaw na rin. And salamat.